Maligayang bati at manigong bagong taon. Ang commander ng Russian Volunteer Corps na si Denis Kapustin na may palayaw na White Rex na napaulat na namatay sa direksyon ng Zaporizhia noong Disyembre 27 ay buhay at walang pinsala. Ngayong araw, lumitaw siya sa online na pagpupulong kasama si Kirill Budanov ng Ukrainian Intelligence na bumati sa kanyang muling pagkabuhay. Sabi ng Main Intelligence Directorate ng Ukraine, naloko nila ang Russian intelligence at mga espesyal na serbisyo na nagbalak alisin ang Russian volunteer. Sinabi ni Denis Kapustin na patuloy ang operasyon ng kanyang espesyal na unit sa frontline sa ilalim ng kanyang pamumuno. At ito ang rurok ng kwento. Ayon sa Ukrainian intelligence, naglaan ang mga Ruso ng $500,000 para ipalikas si Denis Kapustin. Pero ngayon, ang perang ito ay mapupunta sa pagpapalakas ng mga espesyal na serbisyo. Ayon sa Ukrainian intelligence, naglaan ang mga Ruso ng $250,000 para sa paglikida kay Denis Kapustin. Ang pera ay mapupunta sa pagpapalakas ng mga espesyal na serbisyo. Ang link ng Pechi News ay nasa description ng video na ito. Doon namin inilalathala ang mga agarang balita habang dumarating ang mga ito. Ginoong Denise, binabati ko kayo. Sabi nga nila, maligayang pagbabalik sa buhay. Laging nakakatuwang marinig yan. Kaya ngayon, ang pangunahing tanggapan ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine ay talagang nagulat ng balita. Lumabas na ang komandante ng Russian Volunteer Corps na si Denis Kapustin na may codename na White Rex ay buhay pala talaga. Ayon sa ulat ng intelihensya, iniutos ng mga ahensya ng seguridad ng Russian Federation ang pagpatay sa komandante ng RDK na bahagi ng unit ni Timur ng pangunahing tanggapan ng intelihensya at naglaan ng $250,000 para dito. Niloko ng Ukrainian Special Forces ang mga Russian Security Agency bilang resulta ng espesyal na operasyon na tumagal ng mahigit 1 buwan na iligtas ang buhay ni Kapustin. Ayon sa ulat ng Main Intelligence Directorate, natukoy ang mga nag-utos at nagsagawa ng krimen mula sa mga ahensya ng seguridad ng Russia. At gaya ng sinabi ng komander ng espesyal na unit na si Timura, nakuha rin ng aming panig ang kaukulang halaga ng pera na inilaan ng mga ahensya ng seguridad ng Russia para sa pagsasagawa ng mga aksyon. Sa kasalukuyan, ang komander ng Russian Volunteer Corps ay nasa teritoryo ng Ukraine at naghahanda upang ipagpatuloy ang pagtupad sa mga itinakdang misyon sa labanan. Pagkatapos, binati ni Kirill Budanov, pinununo ng intelihensya ng Ukraine, ang commander ng RDK na si Denis Kapustin na sumali sa ulat via video call. Narito ang sipi mula kay Budanov. Una sa lahat, Ginoong Denis, binabati kita sa iyong pagbabalik sa buhay. Laging nakakatuwang marinig yan. Masaya akong napunta sa laban natin ang pera mula sa iyong paglikida. Nais ko sa ating lahat, lalo na sa iyo, ang tagumpay. Ipinahayag ni Kapustin na may palayaw na White Rex ang kanyang kahandaang ipagpatuloy ang pamumuno sa unit at gampanan ang mga tungkulin sa labanan at espesyal na mga misyon. Narito ang sinabi ni Kapustin, hindi naapektuhan ng pansamantala kong pagkawala ang kalidad at tagumpay ng mga tungkulin sa labanan. Handa akong bumalik sa operasyon at ipagpatuloy ang pamumuno sa unit ng mga Ruso. At ngayon, iminumungkahi kong panoorin natin ang bidyong ito mula sa pangunahing tanggapan ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine nang walang dagdag na komento. Ginoong Komandante, binabati ko po kayo ng mabuting kalusugan. Nais ko pong iulat na nagsagawa kami ng mga hakbang upang maiwasan ang paglikida ng kalabang panig sa commander ng Russian Volunteer Corps na si Denis Kapustin. Sa mga isinagawa naming aksyon, natukoy namin ang mga taong nasa likod ng pag-utos ng krimeng ito, galing sa Russia na espesyal na ahensya at tagapagpatupad. Nakakuha rin ang aming panig ng pera mula sa mga Russia na espesyal na ahensya para sa krimeng ito. Sa kasalukuyan, ang komandante ng RDK ay nasa teritoryo ng Ukraine at naghahanda upang ipagpatuloy ang pagtupad sa mga itinakdang gawain. Denis, pakigawa ng maikling ulat sa lagay ng mga bagay. Salamat. Magandang araw at maligayang bagong taon. Sa kasalukuyan, ngayong ika-1 ng Enero taong 26 lahat ng unit ng Russian Volunteer Corps na bahagi ng espesyal na unit ni Timur ay patuloy na tumutupad sa mga gawain sa mga itinalaga ninyong lugar at direksyon. Hindi naapektuhan ng pansamantala kong pagkawala ang kalidad at tagumpay ng mga gawain sa labanan. Handa na akong magpunta sa operasyon at ipagpatuloy ang pamumuno sa mga unit ng RDK
Sige, una sa lahat, Ginong Denise, binabati kita. Sabi nga nila, sa iyong pagbabalik sa buhay, laging nakakatuwang marinig yan. Masaya ako na ang pera na nakuha, sabihin na nating mula sa utos ng iyong pagpatay ay napunta sa pagtulong sa ating laban. Nais ko sa ating lahat at sa inyo ng tagumpay, bumalik po kayo pakiusap sa pagtupad ng inyong mga tungkulin. Naghihintay sila sa inyo doon. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, Ginong Koronel, sa mahusay na pagsasagawa ng operasyon at sa pagliligtas ng buhay ng isa sa ating mga komander. Ipagpatuloy ang gawain, hangad ko ang tagumpay ninyong lahat at binabati ko kayo ng manigong bagong taon. Mag-subscribe po kayo sa RIK. Paalala lang, ang etnikong Ruso na si Denis Kapustin ay sinuportahan ang revolusyon ng dignidad noong 2014 at noong 2017 ay tuluyan ng lumipat sa Ukraine. Mula nang magsimula ang pananakop, noong 2022 siya ang nagtatag ng Russian Volunteer Corps na binubuo ng mga Rusong ipinagtatanggol ang Ukraine laban sa Russian Federation. Ayon sa kanya, layunin ng kanilang grupo ang pagbuwag ng kasalukuyang sistemang pampulitika sa Russia at pagpapaunlad ng sistemang Ruso. Ayon kay Denis Kapustin, ang pangunahing grupo ng organisasyon ay nabuo mula sa mga voluntaryo na dati nang nagsilbi sa iba't ibang unit ng militar ng Ukraine, partikular na sa Azov Regiment. Kasama rito ang dating profesional na sundalo ng Russian Federation, ex-miyembro ng Federal Security Service o Ministry of Internal Affairs at mga kinatawan ng nasyonalistikong kilusan na tumutol sa ideolohiya ng Russian world. Noong nakaraang taon, hinatulan si Kapustin ng mga autoridad ng Russia kahit wala siya roon, at siya pati na rin ang ilang iba pang miyembro ng Russian Volunteer Corps ay sinentensyahan ng pinakamabigat na parusa, habang buhay na pagkakakulong. Kasabay nito, noong 2023 sa Russian Federation, inakusahan na siya ng pagtataksil sa bayan, tangkang terorismo, pagtuturo ng gawaing terorista, pag-oorganisa ng grupong terorista, at ilegal na pagkuha ng mga pampasabog. Kilala rin ang RDK sa paghimok sa mga bihag na sundalong Ruso na lumipat sa panig ng Ukraine at sumali ang mga ito sa hanay ng Russian Volunteer Corps. Sinabi ni Kapustin na kinokontak siya ng mga komander ng unit ng Ukraine kapag nagpapahayag ng kagustuhan ang mga bihag na Ruso na lumipat sa panig ng Ukraine. At sa White Rex, may mga video talaga sa internet kung saan kinukumbinsi niya ang mga Rusong ito na pumunta sa panig ng kabutihan. Paalala lang, lumabas ang balita tungkol sa pagkamatay ng Russian Volunteer Corps commander na si Denis Kapustin noong Disyembre 27. Iniulat na nangyari ito sa direksyon ng Zaporizhia dahil sa pag-atake ng first-person view drone. Particular, sa Telegram channel ng Russian Volunteer Corps, lumabas ang ganitong mensahe, CP. Ngayong gabi, sa direksyon ng Zaporizhia sa front habang isinasagawa ang isang misyon, heroikong nasawi ang aming komandante na si Denis Wojtek Kapustin. Batay sa ulat, tinamaan ng first-person view drone. Iaanunsyo pa ang detalye habang iniimbestigahan ang insidente. Tiyak na maghihiganti kami, Denis. Ayon sa bagong impormasyon, buhay si Kapustin noong unang araw ng 2026. Sa tingin ko, malalaman pa natin ang higit pang detalye tungkol sa operasyong ito sa mga susunod na araw. Kaya dito muna ako maglalagay ng tuldok, mga kaibigan. Ibahagi ang inyong opinyon, emosyon, at hula sa comments. Mag-subscribe at mag-like sa channel, mga kaibigan. Kung mahalaga sa inyo ang aking trabaho at nais nyong suportahan ang YouTube channel na ito, maaari kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye. Nakasaad din sa description na suportahan ang channel ni Alexi Pichi at pumili ng format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.